Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at heto, pag-uusapan na naman natin itong, si Auntie Claire Castro ay, nagmamayabang itong, Marcos administration, through Auntie Claire Castro. Dito mo kasi makikita na itong si Bongbong Marcos ay talagang makasarili talaga. Wala silang pakialam na ang mga Pilipino ay malungkot ngayong Pasko, no? Basta masaya lang sila, ha? Diyan sa Malacañang, masaya ang Pasko ni BBM, masaya ang Pasko ng mga Marcos at ang kanyang mga kakampi diyan. Basta sila ay masaya, wala na silang pakialam sa taong bayan kung malungkot man itong mga taong bayan, may mga handa ba sa ating mga lamesa ang taong bayan? Walang pakialam ang Marcos administrasyon. Kasi ipapakita ko itong video na ito, no? Na itong si Auntie Claire Castro ay sinabi niya, damang-dama na raw ang diwa ng Pasko sa palasyo. Inamin rin nila na sila rin ang masaya ngayong Pasko na ito. Sa mga ninakaw na mga pera ng administrasyon, itong mga congressman, no? Na walang ginawa itong palasyo, itong Malacanang sa mga magnanakaw, masaya sila sa Pasko nila. Oh, inamin nila sila lang ang masaya. Pero ang Pilipinas, ang buong Pilipinas, nalulungkot sa mga pagnanakaw ng mga government officials na ito ng flood control projects. Mamaya ipapakita ko yung video na yan. At heto, pangalawa na ating pag-uusapan ay sinabi po ng attorney nitong si Madriaga na ang affidavit ni Madriaga raw ni-refer na raw dito kay Ombudsman Rimulya. Galing yan mismo sa abogado ni Madriaga, ha, ni-refer na raw nila ni Ombudsman Rimulya. At dahil dito, pag-usapan natin at i-analyze natin ano ang magiging posible na galaw ni Rimulya. Okay? So Rimulya to VP Sara. Kasi po nakasalalay po ang mga desisyon ni Ombudsman Rimulya, no? Nasa kanya na 'yan. Kung itong mga walang katuturan na ibinibintang dito kay VP Sara, kung ito ay papansinin ni Rimulya, no? Yan ang tanong natin. Yan po ang ating pag-uusapan, kung papansinin ba ito ni Rimulya o hindi ba ito papansinin. Sa ugali ni Rimulya, is there a tendency na ilaglag si VP Sara dito? Mamaya pag-usapan natin yan. At heto, itong dilawan at itong mga pulahan at pati itong mga makakaliwa, itong mga komunista at itong mga NPA ay nagkakaisa na silang lahat, ha, para pabagsakin ang mga Duterte. Dahil alam naman po natin na sila po ay takot na maging presidente ulit ang mga Duterte sa 2028. Yan ang pag-uusapan natin sa pangatlong bahagi ng ating topic. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating vlog ngayon para guys, marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa na dapat nating bigyan ng reaksyon, kahulugan, para tayong mamamayang Pilipino ay alam na po natin kung sino itong mga government officials na dapat nating alisin at dapat nating ilagay sa upcoming 2028 election. At sa mga first time lang dito sa aking channel, if this is kauna-unahang pagbisita mo dito sa channel ng Don Mar TV at nagustuhan nyo, i-subscribe nyo na itong channel na ito kasi walang bayad po ang mag-subscribe. Libre lang yan. Okay? Updated ka pa sa ating mga trending na balita. Kaya pindutin nyo na ang subscribe button para maligaya ang lahat. Okay? So, nakasubscribe na ba? Unahin muna natin itong pagpasensyahan nyo na ang mukha nitong si Auntie Claire Castro. At pagpasensyahan nyo na
ang sasabihin niya dito. Itong sasabihin ni Auntie Claire Castro, ito yung nagpapatunay na itong si Bongbong Marcos ay talagang makasarili at walang pakialam sa bansang ito at walang pakialam sa mga Pilipino. Ito, panoorin po ninyo ang sasabihin ni Auntie Claire Castro. Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa palasyo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tara sa palasyo. Tingnan nyo. Sabi niya, damang-dama na ang diwa ng Pasko sa palasyo. Bakit, Auntie Claire? Inamin nyo na hindi po damang-dama ng mga Pilipino ang diwa ng Pasko dahil sa mga pagnanakaw ng administrasyong ito? 'Di ba? Bakit sa palasyo lamang po ang tara na sa palasyo? Papuntahin nyo pa ang mga taong bayan dyan sa palasyo? Dahil dyan lang ang damang-dama ang ano? 'Di ba, Auntie Claire, ano? Sa totoo lang guys, baliktad ito sa nangyari noon kay former President Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, nung panahon po ni former President Duterte, gusto ni former President Duterte na ang pagkain sa palasyo, ang pagkain sa Malacanang, kasi sabi pa nga ni Tatay Digong, ayaw niyang tawagin na Malacanang Palace. Ayaw niyang tawagin palasyo. Gusto niya tawagin Office of the President. Opisina. Kasi na ano si Tatay Digong hindi siya comfortable na kumakain ng masarap dyan sa Malacanang tapos naghihirap ang mamamayang Pilipino, naghihirap ang bayan, maraming gutom, maraming nagkakasakit, maraming nahuhospital na walang pambayad sa hospital, namatay na lang yung iba. Pero ito, ikalandraka nyo pa talaga na masaya kayo dyan sa palasyo? Ganyan ba kayo kamanhid na ipag-alam nyo sa buong Pilipinas na masaya kayo dyan sa palasyo? Subalit ang mga Pilipino na ninakawan ng ninyo ng flood control projects, yung mga nasa liblib na lugar, lahat na. Kasi kung tutuusin, kung atin pong iipunin lahat ng ninakaw ninyo, itong mga congressman, lahat ng ninakaw ng gobyerno na taxes of the Filipino people, kung yan ang iipunin nating lahat at ipamimigay natin sa mga mahihirap nating mga kababayan, dyan ang tamang sasabihin namin na talagang ramdam namin ang diwa ng Pasko ng buong sambayan ng Pilipinas. Di ba? Sa kaipokrito ninyo, sa kawalang feelings ninyo, sasabihin pa ninyo na sapat na para sa mga Pilipino ang 500 pesos para mag-celebrate ng Pasko. Hindi ba kayo naaawa sa taong bayan? Ganyan ba kababaw ang tingin ninyo sa taong bayan? Kayo, nagsasaya kayo? Ang kulay ng Pasko dyan sa Malacanang is very colorful, samantalang ang mga Pilipino, dilim na dilim. Di ba? Kaya nga nasabi ko sa inyo, baliktad ito sa nangyari sa panahon ni former President Duterte. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, ayaw niya magsaya dyan sa Malacanang, kundi yung Malacanang, dyan, opisina yan, magtrabaho ako dito. Kung may bisita nga dyan, dati, papakainin lang ng, anong tawag doon? Yung sapat lang. Kasi hindi yan pera ninyo, yung mga garbo na mga pagkain ninyo dyan sa palasyo, Auntie Claire Castro, hindi nyo pera yan. Kayo-kayo lang ang masaya dyan. Kayo-kayo lang ang nakakain ng mga masasarap na pagkain dyan, yung presidente, samantalang yung ating mga mahihirap na
ninakawan ninyo. Ha? Hirap na hirap. Hindi po masaya ang Pasko nila. Tapos sasabihin mo, ramdam na namin ang diwa ng Pasko dito lang sa palasyo. Makasarili talaga. Kaya itong si BBM, makasarili talaga. Ang lagi nilang iniisip, ang kanilang lang sarili. Basta masaya na sila, basta may pera na sila, basta mayaman na sila, pweh, wala na silang pakialam sa atin. Now, is this the kind of leader na atin pong inanatili sa 2028? Di ba? Kasi kung may utak ka, Auntie Claire Castro, hindi mo yan dapat sasabihin. O kung sino man ang gumawa niyan sa script mo dyan, bago mo sinabi yan, dapat sinabi mo, sa kahirapan, sa sobrang daming korupsyon na nangyari, no? Nananawagan po ang palasyo na i-celebrate pa rin natin ang diwa ng Pasko. Oh, dapat ganun sana. Nananawagan tayo ng pagkakaisa. Tayo po ay manalangin sa Diyos na meron pa tayong buhay. Kahit mahirap ang buhay, ang Malacanang nagpaabot sa iyo ng mensahe na huwag kayong mag-alala, tutulong ang gobyerno, lalaban ang gobyerno sa... Ganon sana ang mga mensahe ninyo. Pero ano ginawa ninyo? Ramdam. Nagmayabang pa kayo ha. Ramdam. Dito sa palasyo, ang diwa ng Pasko. Tara, halina kayo. Ang yabang ninyo. Akala nyo naman pera nyo yan. Hindi nyo pera yan. Diba? Ganyan kayo eh. Ang mga dilawan at mga pulahan, ganyan kasi kayo. Wala kayong ibang iniisip kundi mga sarili ninyong bulsa. Oh, masaya kayo sa mga sweldo ninyo dyan. Oh, okay. Pero yung mga Pilipino, yung taong bayan, yung mga mahihirap, iniisip nyo ba? May ginawa ba kayong programa na masaya lahat sa panahon ng Pasko? Kaya wala kayong karapatan na sabihin yan na masaya kami dito sa palasyo. Wala kayong karapatan kasi pera yan ng taong bayan. Yan ang pinakauna. Ulitin natin for the last one para mas lalo pang magalit sa iyo ang taong bayan. Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa palasyo. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tara sa palasyo. Tara sa palasyo. Ipag-pray na lang namin kayo, Auntie Claire Castro at si BBM. Ipag-pray na lang namin kayo na ang gaba dili magsaba. Pag-pray na lang namin na sana hindi kayo magabaan dyan. Ito yung kumakalat na kumakalat na balita na ito palang affidavit raw, no? Ito, babasahin natin ha. The affidavit of Ramil Madriaga. Itong si Ramil Madriaga, ito yung self-confessed bagman na ni VP Sara raw di umano. Self-confessed. Has reportedly been referred to the office of the Ombudsman. According to the attorney of this Madriaga, to attorney Raymond Palad. Ni-refer na raw. Ako, dito, no, kung papansinin ito ni Ombudsman Remulla, sasabihin ko talaga na bias itong si Remulla. And I think, no, sa analysis ko, malaki ang chance na papansinin talaga ito ni Remulla. Why? Kasi si BP Sara po ay kalaban ni Bongbong Marcos. Si BP Sara po ay sagabal sa mga political career ng mga buwaya dyan sa House of Representatives. Si VP Sara ay sagabal sa mga political career ng mga Marcos at mga kaalyado. Sa tingin ko, papansinin ito ni Remulla. Kahit
alam ng taong bayan na itong si Ramil Madriaga ay sinungaling, walang sapat na ebidensya, halatang halata na hindi ito kilala sa mga PSG ni former President Duterte na he claims to be one of the PSG ni Tatay Digong. Ano kaya ang basihan ni Rimulya na papansinin niya itong si Ramil Madriaga? 'Di ba? May ilalatag yan na requirements na saka natin papaniwalaan itong si Madriaga ay ito yung requirements. Meron ka bang ano? Kasi kung affidavit lamang na sinesworn mo ninyo at sinasabi ninyo ang nalalaman ninyo na wala namang sapat na ebidensya, matatawag yan lahat na hearsay. Lahat namang tao pwedeng maggumawa ng affidavit, di ba? Mag-sworn ka lang tapos papirmahan mo yan sa mga mga attorney mo. Affidavit na. Okay? Madriaga is allegedly the bagman of Vice President Sara Duterte. Allege. So, heto. Ito po yung laman ng sulat niya. Tingnan nyo. December 15, 2025. Para ito kay Honorable Jesus Crispin C. Rimulya, the Ombudsman. The Honorable, so pinasa nila ito sa opisina ni Rimulya. Dear Ombudsman Rimulya, atin po itong tatagalugin, kung makaya nating tatagalugin ito. Sinulat po ito sa aking kapasidad as counsel, no, for ito sulat ito, no, ni attorney ni Madriaga, ni Mr. Ramil L. Madriaga, na nagrespeto na nag-seek ng iyong atensyon sa inyong honorable office of the Ombudsman. Ito ay patungkol po sa matter sa notarized affidavit na trinansmit namin at ni-refer ng mga appropriate action at dumaan sa mga evaluasyon sa mga proceedings as may be warranted under the applicable laws, rules, and regulations. Meron pong naka-attach na notarized affidavit ni Mr. Ramil L. Madriaga. Ito po ay in-execute noong Nobyembre 29, 2025 and notarized by Attorney Cynthia Vinas Pantunal. Ito po ay may laman and relevant sa mga narrative, facts, and circumstances na in-evaluate po ng Honorable Office. Kami po ay nananawagan sa administrative, sa kriminal, at sa mga remedial action within the Ombudsman constitutional at itong statutory mandate. Sa pananaw dito sa ongoing na affidavit, kami po ay rumirespeto na i-refer at i-endorso itong at inattach namin na notarized affidavit sa opisina nyo ng Ombudsman para sa formal na disposisyon in accordance with your established procedures. Should your office require additional documents or clarification statements, we undertake, coordinate, and comply at the soonest possible time subject to due notice. Kung meron man kaming pagkukulang ng mga dokumento ay handa po silang magbigay. Yan ang sabi ng abogado nitong si Madriaga. Kami po ay nag-submit itong referral na ito in deference para sa ombudsman na otoridad para maimbestigahan at maaksyonan itong mga omission of public officers at ang mga empleyado. And we respectfully request that the affiant and this law firm be duly informed of any action taken.
Magpa-inform lang sila kung merong aksyon as well as any directives for further compliance. Thank you for your attention. Very truly yours, Palad, Lauron, Palad T. Law Firm. Wala pang ang pirma ito eh. 'Di ba? Ganyan sila ka walang hindi handa. Wala namang walang pirma. Okay? So, kung papansinin ito ni Rimulya, halata, no? Kung ang nakakatakot pa diyan kapag wala silang kung kaagad itong tatanggapin. At sa tingin ko tatanggapin ito eh. Ito na yung chance nila para siraan ng siraan si VP Sara. Balikan nyo itong video na ito ha. Sabihin nyo sa akin na tama ka Don Mar. Pinansin talaga ni Rimulya itong affidavit ni Madriaga. At ako ha, pasensya na po pero ito po yung opinion ko. Pwede akong magkamali sa aking opinion. Pwede rin akong tama. Sa tingin ko nga, itong si Madriaga, no? Binayaran ito. May nag-utos nito. At alam ko, no, in my opinion, ang nag-utos nito, syempre, yung mga kalaban ni VP Sara. Kung hindi man sina Marcos, nasa mga dilawan ang nag-utos dito. Ang may pakana nito. O duda nga ako dito, baka si Trillanes. Duda lang ito ha, pagdududa lang lahat ito. Kasi nakikita ko na itong mga ganito, parang may touch of Trillanes na mga pamimintang. Pwede akong magkamali ha, pero analysis ko lang. I might be wrong, I might be correct. Hindi pa natin proven na pero duda ko rito. Kasi kung si Trillanes, wala na kasing, kung dadaan pa kasi ito ni Trillanes, wala na, hindi na ito papaniwalaan ng taong bayan. Kaya umiwas na lang siguro si Trillanes, pero siya siguro ang dito. Duda ko lang yan ha. Hindi ko nagsasabi na si Trillanes talaga, pero in my opinion ba, in my analysis, sarili ko lang yan ha. Hindi yan na nangyari, kundi in my own belief. Naniniwala ako it's either tatlo lang yan, Marcos, mga dilawan o si Trillanes. Itong may pakana nitong pag-gimmick nila para siraan si VP Sara. Ang nakakatawa dito, kung papansinin ito ni Rimulya, yan ang pinaka nakakatawa dyan. Kasi itong lahat ng mga paninira nila kay VP Sara, pag sabi nga ng taong bayan, paghahanda ito sa 2028 national election. Kasi obvious na si VP Sara po ang mananalo. Kitang-kita na natin sa mga ratings na never bumaba ang rating ni VP Sara when it comes to the Filipino people. Yung mga nagpalabas ng mga fake news na si VP Sara raw, nalamangan na raw ni BBM, in your dreams. Hindi yan totoo. Hindi talaga yan mangyari. Okay? Hanggang ngayon, sa hanay ng mga dilawan, wala pa nga silang manok para ilaban dito kay VP Sara. Si Hontiveros, lalaban kay VP Sara? Wala. Pati si Hontiveros, alam niyan sa sarili niya na hindi niya matatalo si VP Sara. Si Leni Robredo, wala. Pag-uusapan natin sa hanay muna ng mga dilawan. Wala. Sa dilawan, wala silang pambato ngayon na tatalunin si VP Sara. Wala. Wala talaga. Basura talaga ang status nila ngayon. Kung dito naman tayo sa pulahan, sa mga bangag, sino ba? Si Martin Romualdez? Nakakatawa naman. Galit na nga lahat ng taong bayan sa kanya. Sandro Marcos? Pwe! Si Charis? Wala. Ang daming galit po ni Charis. No? Ang daming galit. Mayabang man ang personality. Wala. Sino man? Si F. Eliza Marcos? Nakakasuka. Kaya kahit saan ka, sino ba? Sino bang pwedeng ilaban? Mga Tulfo? Sira na nga yung reputasyon ng mga Tulfo ngayon eh. Wala. Vico Soto? Isa pa rin. Wala si Vico Soto. Wala. Hindi pwede si Vico Soto.
na sira ang pangalan ni Vico Soto dahil dyan kay Tito Soto. Kasi kung si Tito Soto halik sa puwet ng mga Marcos, si Vico Soto, there is a big tendency na gano'n rin ang gagawin. Hindi nga ako believe kay Vico Soto noong si Diskaya lang ang tinitira niya, pero hindi niya binira yung mga congressman. Wala. Si Vico Soto, namumuliti ka rin eh. Dapat kung ikaw, kung talagang tunay ang pagsiservisyo nyo sa bayang Pilipinas, dapat galit kayo sa lahat ng mga corrupt officials. Paano? By pinipili lang si Vico Soto, doon lang siya nagalit sa mga Diskaya. Hindi siya galit doon sa mga kongresista na nagnakaw. Wala. Sira. Hindi po kayo tunay na nagserbisyo sa bansang ito. O heto, panoorin naman natin ngayon itong mga pag-usapan natin itong mga pulahan, mga dilawan, mga komunista, itong mga NPA na nagkakaisa ngayon para pabagsakin si VP Sara o pabagsakin ang mga Duterte. Hindi pa sila kontento na nakulong si Tatay Digong sa ICC. Gusto pa talaga nila, pati si VP Sara, ay tanggalin nila sa ere. Ang tanong dyan, papayag ba ang taong bayan na tatanggalin ninyo ang mga Duterte? Ang mga Duterte is well loved by the Filipino people. Diba? Ito, pakinggan natin ang vlog nitong si Attorney Harry Roque. Magre-react tayo dito. Maganda itong sasabihin niya. Makinig kayong lahat, ha? Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Lunes na naman, isang linggo naman tayo na tatahakin ng mga pagsubok sa araw-araw na buhay. At dahil meron na naman tayong bagong linggo, kinakailangan pagdiskursuhin pa rin ang mga bagay-bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Well, ngayon naman ang pag-usapan natin. Nakita nyo naman yung napakadaming papeles na hinain ng mga dilaw, pinangungunahan ni Shelo Magno, laban kay VP Sara at mga kasama niya sa DepEd para daw sa plunder. Sa pagkakaalam ko, bukod po dun sa impeachment na isinulong ng akbayan kay VP Sara, ito ang kauna-unahang criminal case na sinampa ng mga dilawan laban kay VP Sara. At ang pagsampa ng kasong ito ay talagang nagpapahiwatig na ang mga dilaw ay nakiisa na ngayon sa mga loyalistang Marcos sa pagpapabagsak sa mga Duterte. So malinaw na malinaw po sa buwatan na ngayon ang mga dilawan, ang mga pulahan ni Marcos at ang pulahan ng CPP-NPA. At sila po ngayon ay talaga nagkaisa para patumbahin ang mga Duterte. Parang hindi pa sila happy na nakakulong na si Tatay Digong sa dahig. Kinakailangan talaga mapabagsak pa nila itong si VP Sara. Now, ang tanong, unang-una, may mangyayari ba yan sa kasong yan? Ang sagot, wala. Kasi matagal na po natin sinabi yan, no? Na sa ating saligang batas, nakasaad na ang Vice President kasama ang Presidente, ang mga chairman at members ng Constitutional Commission, ng Ombudsman, ay impeachable officers. Sila ay po pwedeng matanggal lang sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga, itong Pebrero, inaasahan natin na magsasampa na naman ng panibagong impeachment yung koalisyon ng Pula, Dilaw at ng CPP-NPA laban kay VP Sara. Pero yung pagsasampa nila ng kaso for plunder kay VP Sara, wala talaga mangyayari dyan habang hindi natatanggal sa pwesto si VP Sara. Kasi paulit-ulit na sinasabi ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay impeachable, hindi ka po pwedeng kasuhan ng kahit anong kasong kriminal na magresulta sa iyong pagkakatanggal sa pwesto. Pag kasi napatunayan na guilty nga si VP Sara for plunder, matatanggal siya sa pwesto at yan po ay paglabag doon sa probisyon na yung mga impeachable officers, pwede lang tanggalin sa opisina nila sa pamamagitan ng impeachment. So malinaw na walang mangyayari sa demanda ng mga dilawan. Pero bakit sila nagsusulong? Well, unang-una, inaasahan nila na dahil nga nangako si Ombudsman na Boying Remulla na kung siya talagang ombudsman, gagawa siya ng paraan na talaga ipakukulong niya si VP Sara. So siguro kasama yan sa pangako ni Ombudsman na Boying Remulla na bagamat malinaw ang jurisprudence, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi po pwedeng sampahan ng kasong kriminal ang impeachable officer,
kung ang parusa sa kasong kriminal na yan ay magreresulta sa pagkakatanggal sa pwesto. No? Siguro inaasahan nila na dahil nangako nga si Boying Remulla na kapag siya inupong ombudsman, siya nang bahala, gagamitin niya ang opisina ng ombudsman. At kaya nga, sa ombudsman ngayon, hinain itong mga complaint lamang kay PP Sara. So tingnan natin, no? Siguro ang magiging decision nga ni Boying Remulla, sampahan siya ng kasong kriminal na plunder para siya ay una-una magkaroon ng preventive suspension at makulong kaagad dahil ang plunder naman ay non-bailable na kaso. No? Pero nandiyan naman ang Korte Suprema, no? At hindi ko alam kung bakit parang kampanting-kampante itong administrasyon nito na hindi magiging hadlang ang Korte Suprema. Bagamat alam natin na doon sa impeachment ni VP Sara, tinaguyod talaga ng Korte Suprema ang kanyang pagiging independent at talagang binasura yung mga impeachment complaint na hinain laban kay VP Sara. At kaya nga nag-aantay ito mga Dilawan, mga Pulahan at ang CPP-NPA hanggang Pebrero kung kailan po pwede na naman sila magsampa ng panibagong impeachment complaint. So isang possibility yan. Bagamat alam nilang walang mangyayari. Imagine ninyo ha, ito mga Dilawan, Pulahan, ito sila Marcos, ito sila Magno, instead ba na mag-iisip sila ng mga bagay-bagay na kung paano iunlad ang bansa natin kasi yung bansa natin lugmok na yung ekonomiya natin, no? Ang daming mga mahihirap, ang daming mga nagkakasakit, tapos kinunan pa ng pera yung PhilHealth, di ba? Kung matatandaan natin, di ba? Sobrang dami po ang problema ng bansang Pilipinas. Instead na uunahin nilang isolve at gawa ng solusyon, paraan para maiangat ang status ng bansa natin, mas excited pa sila na naghihintay ngayong February. Ano ba ang nandyan sa February? Yan na naman ang oras para mag-file na naman sila ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Oh, di ba? So anong ibig sabihin? Atat na atat sila na ma-impeach si BP Sara for their own political gain, for their own political interest. So meaning to say, inuubos nila ang kanilang energy, inuubos nila ang kanilang oras, ang panahon, pera dito sa kay BP Sara na ma-impeach. Doon nila inuubos. Instead na kung matino ka, no, na mahal mo ang bayang Pilipinas, instead na doon ninyo inuubos ang pera ninyo para patalsikin si BP Sara, dapat, no, kung matino kayo, uubusin nyo ang pera, panahon, oras, enerhiya kung paano nyo palalaguin ang bansang Pilipinas. Sa mga Dilawan naman, kung dapat ang ginawa nyo kung paano kayo makakatulong sa bansang ito. Hindi puro away politika yung nasa isip ninyo. Diba? So, napaghalataan kayo ng taong bayan na yung mga ginagawa ninyo ngayon, wala. Lahat away, puot at galit. Gusto nyo patalsikin si BP Sara? When in fact, si BP Sara, busy si BP Sara, ha? Na tumutulong sa kapwa Pilipino, tapos kayo busy rin kayong gustong ipa-impeach si BP Sara? So saan ang hustisya niyan? Magugustuhan ba kayo ng taong bayan if ganyan po ang mga galawan ninyo? Gusto nyong i-impeach ang isang vice presidente na nagtatrabaho para sa mamamayang Pilipino? Kung mapatalsik yan si BP Sara sa pagiging vice president niya, sa tingin nyo, happy ang taong bayan? Hindi. Di ba? Kaya nga, halatang halata kayo, obvious na obvious kayo na you are wasting time, you are wasting money, effort, energy para lang sa impeachment trial. Di ba? Sus, grabe. Ewan ko na lang kung papaniwalaan pa kayo ng taong bayan sa mga ginagawa ninyo. Dahil pinangako na ni Ombudsman na Remulla na pag siya na talagang ombudsman, talagang ikukulong niya si BP Sara. Pangalawang senaryo, well, kinakailangan kasi na meron ng nakabinbin na criminal complaint na iimbestigahan ng ombudsman para kung matanggal nila si BP Sara, dire-diretso na ang kaso. Ibig sabihin kasi may time lag yan.
kung i-impeach nila at matatanggal nila sa pwesto si BP Sara, ang gusto nila, meron ng nakaabang na information na nakasampa na sa Sandigan Bayan for Plunder. Sa ganon, wala nang time lag. Dediretso na sa kulungan si BP Sara at pag dumiretso sa kulungan, syempre, wala nang magagawa pagdating ng 2028 eleksyon. No? Ang pinag-uusapan po ngayon talaga is 2028 election, isang bagay na dahil na rin dun sa kagustuhan ng mga Duterte na lahat ng Imagine ninyo ha, imagine, ang taong bayan, ang inisip ng taong bayan 2028 na kaagad. Kasi nga, bakit? Bakit yan ang inisip ng taong bayan? Kasi pagod na ang taong bayan dito sa Administrasyong Marcos. Pagod na ang taong bayan sa kakaisip na taon-taon na lang tayong ninakawan ng administrasyong ito. Pagod na ang taong bayan, hirap na ang taong bayan, wala nang pera ang bansa natin. Na hindi naman talaga tumutulong ang bansang ito, itong gobyernong ito, kundi propaganda lamang. Pakitang tao as if tumutulong, pero yun pala, nagpabusog ng kanilang mga bulsa. Yun ang katotohanan. nilang gawain ay alinsunod sa saligang batas. Sinasabi nila na talagang ang pinaghahandaan nila ay ang eleksyon dahil hindi naman sila naniniwala sa mga pamamaraan na labag sa saligang batas para mapatalsik ang Marcos Jr. No? Minsan kasi hindi dapat maging masyadong Girl Scout o Boy Scout. No? Dahil meron naman talagang kapangyarihan na taong bayan na magsisante ng nakaupong presidente. 2 beses na nangyari yan. Kaya lang, kayo, mga taong bayan, ayaw nyo naman gawin. So yan ang pangalawang posibilidad na kaya hinain na ngayon para maimbestigahan na ng ombudsman at hindi naman pinagbabawalan ng pag-iimbestiga ng ombudsman nang sa ganon kapag tuluyan nang na-impeach si BP Sara ay pwede na siyang kasuhang ng criminal case at mapatalsik na sa pwesto at least sa pamamagitan ng suspension. No? Now, siyempre, yung plan B na yan, nakasalala yan, doon sa Senado. Sigurado ako may numero sila dyan sa mababang kapulungan. Itong budget na pinapasa nila, no, nakikita natin na si Vince Dizon na dati-dati ay tumututol na alisin yung ilang mga porsyon ng budget na hindi kinakailangan sa DPWH, nakikiusap na ngayon na para siyang congressman o senador na miyembro na rin ng bicameral committee at naroon, nag-a-attend na kanilang meetings. No? Ako, unprecedented po yan kasi alam niyo naman, ang BICAM, yan ay legislative function. So hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng isang tao from the executive branch of government dyan sa BICAM Conference Committee. No? So, wala akong kaduda-duda na ang mga congressman, bagamat mas marami, mabibili pa rin. At ang gagamitin pa rin nila itong 2026 pantaon ng budget. I'm sure, maski maingay na ang bayan, mas galit na galit na sa mga... Yan ang reality na marami pa rin dyan na mga kongresista sa House of Representatives ay nabibili ng pera. Yan ang katotohanan. Marami pa rin dyan na kapal ang mukha. Kahit alam nila na galit na ang taong bayan sa mga ganyang modus nila, gagawin pa rin nila yan. Yan ang reality natin ngayon. Kaya ako taong bayan, no? Nakinig bang kayo sa akin ngayon? Iboto nyo ng tama. Bumoto kayo ng tama na sa mga probinsya ninyo, kung alam ninyo na itong politician na ito ay madadala lang sa pera, huwag nyo nang iboto. Di ba? Flood control na hindi napupunta sa taong bayan at mga infrastructure funds na ginagamit lang ng mga congressman, dyan pa rin nila kukunin yung pangsuhol sa mga kongresista para pumirma sa panibagong impeachment complaint. Kaya nga po, ang timing ay maa-approve ang pantaon ng budget ng Disyembre nang sa ganun, pagdating ng Pebrero, meron pa rin silang pirma. Kasi ang gagawin na naman nila dyan, unprogrammed funds na hindi maibibigay sa mga congressman, sa senatong na walang pirma ng presidente. At syempre, hindi naman pipirma ng presidente yan kapag hindi sila lumagda dyan sa impeachment complaint lamang kay VP Sara. Nabibili. Ang nakakaintriga, saan nila hinuhugot yung kumpiyansa nila na meron silang sapat ng numero sa Senado? Kasi alam niyo naman, kinakailangan to remove a sitting impeachable officer, 2/3 ang boto, hindi lang mayorya.
So kung 24, ang 2/3 ay 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24. 24. So 2/3 ay 7. Ang kinakailangan natin, 7 to acquit VP Sara. Tama nga ba? 24 divided by 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 8 ang kinakailangan 8. para ma-acquit si Inday Sara. Ilan ba bilang natin? Bilangin natin ngayon, ha? Siyempre, una-una, Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Aimee Marcos, sino pa ba? Yan naman talaga yung tatlong Cayetano. Marcoleta, okay? Tapos, sino pa? Alan Siguro Peter isama na Cayetano, natin si Alan. Sigurado na yan si Alan, no? Estrada, Tapos, Joel. 6. So, meron pa tayong 2 na kinakailangan. Pero sa tingin ko naman, dahil iniipit na rin ang mga Duterte, ang mga Villar, no? Makukuha natin yung 2 Villar. Pero siyempre, yan ay big if. Kasi kapag talagang tinighten nila yung hawak nila sa mga Villar at ipitin ang mga negosyo ng mga Villar, mawawala rin yung botong yan, no? Hindi ko alam kung makukuha natin yung Gatchalian kasi yung Gatchalian, napakadaming interest din ng pamilya sa negosyo na po pwedeng maipit ng gobyerno, no? So hindi mo po pwedeng mabilang yan. Pero nandiyan naman yung Pia Cayetano na sa tingin ko naman ay susunod sa kapatid, no? So kung makukuha yan si Pia, magkakaroon na tayo ng pang-7. Pero sino pa yung pang-8 senador, hindi ko alam. Pero kung babalikan natin ang Si Cheese kasaysayan, Escudero ginamit at si nila nung Estrada. panahon na ini-impeach nila si Corona, ang ginamit nila yung DAP, yung Disbursement Acceleration Plan, kung saan binigyan ng hundreds of millions ang pondo ang mga senador para nga bumoto sa impeachment. So, may mga pamamaraan para mapili ang boto ng mga senador para sa impeachment at kaya naman sa tingin ko, kampiyansa sila na makukuha na yung numero na kinakailangan. Ang numero na Ito yung sa akin. Sa panahon na magbotohan dyan sa Senado kung ipa-impeach ba, matutuloy ba ang impeachment trial ni VP Sara o hindi. Ito yung sa akin ang boboto niyan kay VP Sara, unang-una si Bongo, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla. May 3 na tayong sure ball. Ang pang-apat, sa tingin ko, boboto yan si Villar, yung babaeng Villar. Kasi inendorso yan ni VP Sara, di ba? Yung babaeng Villar. Yung lalaking Villar, ako I personally believe, no? Yung lalaking Villar, boboto yan kay VP Sara. 5. Tapos si Cheese Escudero, boboto yan. Si Jinggoy at si Joel Villanueva, boboto yan na hindi ma-impeach hindi matuloy ang impeachment trial. So 8 na, 8. Sino pa ba? Sa tingin ko, Gatchalian parang gustong matuloy ang impeachment. Si Aimee Marcos, ayan, pang 9, no? Si Aimee Marcos, ayun na, kay VP Sara yan. So 9, we already have 9. Sino pa ba? Sa tingin ko, si Jinggoy Estrada at si JV Ejercito. Yang dalawang yan. Kasi po, noong panahon ng office, yung parang, anong tawag doon? Yung office, anong tawag doon? Yung vice president na tinatawag ni VP Sara lahat ba? Na parang Vice President Day, ay pumunta naman si Erap Estrada. At so meaning to say, nakasuporta po, no? Dahil dito sa mga Duterte, nakalabas man ang si Estrada sa panahon ni Tatay Digong. So sa tingin ko, ang dalawang Estrada, no? So we have 11. So yung mga Tulfo, hindi yan. Talagang kaduda-duda pa yan eh. Sino pa ba? So I think na malaki pa rin ang chance na hindi matuloy ang impeachment trial. So yung kay Harry Roque naman na bilangan, sa kanya yan, no? May iba tayong paniniwala, no? Sino pa ba? Si Grace po, parang sa kabila rin yan. Sino pa ba? Lito Lapid, sa kabila rin yan.
Ah, sino pa ba? Sino pa bang mga ano natin? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, wala na. Kain-tae yan sa mga Marcos. Ano sa tingin ninyo? Matutuloy ba ang impeachment trial sa 2026? Ilatag ninyo ang inyong opinion sa comment section at babasahin natin yan. Okay? Do not forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam. At sa mga first time dito sa Donmar TV YouTube channel, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan, no? Kapag nakasubscribe na kayo, para pindutin nyo yung subscribe button, updated na kayo sa ating mga balita. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye. Kailangan